Ang komentaryo sa Lapid File. Lapid File. Kasama si Percy Lapid. Magandang Yumaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Talastas. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig dito. Welcome sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Mga kaibigan, muli po kaming mag-aanyaya hanggang alas 10 ng Yumaga sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Natatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang issue natin po pag-uusapan. Ang mga nais po magbigay ng reaksyon, kasali po kayo sa ating palatuntunan. Mari po kayong tumawag sa ating mga landline. Ang numero po ay 412-0288. Samantala, ang text line po naman natin ay 0977-342-1644. Ano man ang inyong pinagkakabalaan sa mga sandaling ito, samahan po ninyo kami sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Parami po ng parami ang mga nagpapile hanggang ngayong araw na ito. Inaasahan pa ho natin na meron pang mga maglulutangan na ibang mga kandidato sa iba't ibang mga posisyon. Especially yung pong mga tatakbo sa national. Parang kokonti pa yung mga nag-file na senador. At yung pong sa local kwan din, sa mga tatakbo sa local elections. Meron ding mga nagsipag-file na. Yung iba na-announce na natin kahapon, di ba? Oo. Hanggang mamayang alas 5 daw po ang ibinibigay ng COMELEC para sa pagpapile ng Certificate of Candidacy. Yun daw pong aabot ng alas 5, ano yun, i-entertainin yun. Ibig sabihin, tatanggapin ng COMELEC yung kanilang mga Certificate of Candidacies, pero paglagpas ng alas 5, wala na po. Sorry. Kaya pag na-traffic kayo, sorry na lang. At aantayin daw ng Commission on Elections na ipadala sa kanila ang buong listahan ng mga nagsipag-file ng kanilang Certificate of Candidacy sa buong Pilipinas sa iba't ibang posisyon. At ito ay sasalain daw ng COMELEC. At ngayon din po, mga kaibigan, mag-uumpisa na rin yung mga pwedeng magprotesta. Halimbawa, gusto mong ipa-disqualify yung kumakandidato. Pwede na yan. Mag-file na kayo ng disqualification. At mga kaibigan, gusto sana nating makausap ang COMELEC. Kasi po, pagkatapos nitong filing of certificates of candidacies, itutuloy na ang registration para sa mga bagong botante at yung pag-update naman ng mga dati ng botante para sila'y makaboto sa susunod na eleksyon. Ang ano ho niyan ang katapusan po ng ng registration para sa mga bago at dating botante hanggang katapusan lang ng buwan na ito ng Oktubre. Gusto sana nating malaman kung ilan ang mga nadagdag, kung meron man, dun sa mga dating sinasabi ng COMELEC na 4 million hindi nakapag
pagpa-biometric sa kanila. So, ibig sabihin nun, di makakaboto yung 4 million. Laki nun. Tignan natin kung yun po'y nabawasan. At ano ba ang sistema dyan na ngayong ilang araw na lang, mauubos na ang panahon na mga dapat magparehistro na luma at bagong mga botante. Ilang araw na lang yan. Kung bibilangin ninyo. Kaya kung magngangawa tayo ngayon, tapos hindi naman pala tayo updated sa ating sa ating registration bilang botante, bali wala po yan. Sayang naman yung gusto nating iboto pagkatapos hindi ninyo alam, kahit nakaboto kayo noong nakaraang eleksyon, hindi pala kayo makakaboto ngayon kung hindi po kayo nakapagpa-update at nakapagpa-biometric. So, ibig sabihin po, kung dati na kayong botante, regular naman kayong bumoboto, kailangan magsadya pa rin kayo sa COMELEC. Yun ang problema natin anong tawag nito? Magsadya kayo sa COMELEC, para magpa-upgrade ng inyong mga biometric. Makukunan kayo ng biometric, yung litrato at saka yung fingerprint. Bueno, mga kaibigan, dito po sa Makati, nag-file na rin si Abby Maria. Sa Pasay, nag-file na rin si Pinocchio. Lito Pinocchio Rojas. Katambal niya raw si Vice Mayor, incumbent ito Marlon Pasobre. Pesebre pala ito. Sa ilalim po ng partidong Una. Una sa pork barrel. Ayan. Sa Quezon City po naman, parang Hollywood po ang dating. Star-studded ba? Star-studded po sila dyan, no? Ang dami nag-file. Party list at saka mga kakandidato sa iba't ibang posisyon. Si Dan Alvaro, walang pelikula. Susubok na rin po. Yung action 57 years old na siya Lintik po mga artista ngayon, Wala na kasing pelikula ngayon Hindi na uso. Wala nang Pilipinong pelikula. Wala nang makapaglakas ng loob na ika nga po mag-produce ng pelikula. Dahil sa mahal at saka sa mahal ng panonood ng sine, marami na hindi maka-afford. Manonood na lang kami ng DVD. Antayin na lang namin lumipas yan ng ilang araw. Minsan nga kasabay pa Ba't naman kami pupunta pa dyan sa sine? Ito, pwede pa naming ulit-ulitin. Total, hindi naman inuhuli yan kahit pirated yan Kalokohan lang yan Pirated. Wala na kasi mga pelikula, si pag-file na, may mga boldie star pa sa mga probinsya Irma Alegre ba yun? Irma Alegre. Nung 90s ba yan o 80s yan? Diyos ko. Nag-file na rin ang candidacy niya. At dito sa Quezon City, marami. Nag-file na rin si Roderick Ghost Employee Paulate para muli makatakbong konsihal. Yan na Ghost Employee rin yan Ano pa yung pangalan to? Si Iliana. Sino? Iliana. Anjo. Election Dati na yun Yung palipat-lipat yun. Dati Paranaque. Tapos nung natalo doon, lipat na ng Lagro, Quezon City. Saan ba makasabsab? Saan ba pwede tayong sumabsab dun sa Quezon City? Bueno, mga kaibigan, sabi ni Jess Nazareno, Kapersi, kung ako lang po ang tatanungin, sana si Mayor Fred Lim, idol, ang pinaka
the best na katandem ni Duterte. Kaso kailangan bumalik ni Idol sa Maynila para mawala na yung buwisit sa City Hall. Mga kaibigan, meron tayo, ha? Tawag. Comelec. May tawag. Nasa Comelec na tayo. Sino yung... Si Nestor daw ang magre-report. Sige ha. Unahin ba natin si Nestor o itong ano natin? Ha? Nestor, standby ka muna ha. At pakinggan muna natin ang ilang mga maigsing paalala mula po sa A-Tri Media Broadcasting at sa himpilang DZRJ. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 in Mumbai. This is still a developing... BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 8:10 AM. The voice of the Philippines. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo magabot ng kabutihan, karunungan, kasipagan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. Kabutihan, para sa kapayapaan. Karunungan at edukasyon, upang may progreso. Kasipagan, upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. Masayang pag-usapan ng pag-asenso ng bayan lalo na't may nginunguya tayong V-Fresh. Kahit mainit ang usapan, palamig pa rin ang bibig. Presko ang palitan ng mga ideya at kaisipan. Makipagtalakayan, mag-V-Fresh. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Alas 10:16 na po sa Japan. Sa atin po ay alas 9:16. Meron tayong report magmumula po dyan sa Commission on Elections. Alamin natin ang mga nangyayari ngayon dyan. Kung meron bang mga bago pang nagsisipag-file at umahabol pa sa last day ng filing ng Certificate of Candidacies. At syempre, mga importante pa mga bagay kung meron tayong makukuha mula sa Comelec, na mga information, alamin natin. Pakinggan muna natin si Nestor Kagitla. Magandang yumaga, Nestor. Yumaga, Percy Lapid. Huling araw na ngayon ang pagpapile ng Certificate of Candidacy dito sa tanggapan ng Comelec. So patuloy pa rin bumubuhos dito sa tanggapan ng Comelec ang mga maghahain ng COC. At katunayan nga andito na, kararating lang itong si Susan Ople na dating anak ni Senador Blas Ople. At tungkol doon sa binabanggit mo kanina, Percy, sa ng Comelec doon sa huling araw ng pagpapile ng Pero pag halimbawa, inaabot ka pala doon sa loob ng tanggapan ng Comelec na sa pinagdang oras nila, pwede pa namang mag-file. Pag alas 5, mabot ka. Basta alas 5, nandun ka mismo sa tanggapan ng Comelec. loob ng Comelec. Parang yan parang patintero yan yung piko. Pag umabot ka ron, nakatuntong ka ron sa loob. Pag hindi ka nakatuntong doon, Out ka. wala ka na, uwi ka na. Kasi iwasan nyo yung traffic, di ba? Oo, tama. Oo. Kailangan may kasabihan daw, mas magaling tayo maagap kaysa masipag. Yun, maaga pa, nakaano na. So, nag-aantabay tayo, Nestor, dito na kung sino naman sa mga opisyalis ng Comelec ang lalabas dito sa mismo labas ng Palasyo del Gobernador para makunan mo ng mga magandang detalyeng paliwanag tungkol sa kanilang pinaiiral na patakaran dito sa Comelec. Nestor, pwede ba nating may magagawa ka bang paraan na makausap natin kung sino man ang available na Comelec official na pwedeng makausap? Dahil marami tayong itatanong sa kanila. Nag-aabang ako dito, Percy,
sa mismong gate ng Palasyo del Gobernador na kung saan baka may officials ng COMELEC lumabas dito sa labas para makakapanayam mo sa dahil kasi sa loob mismo ng tanggapan ng Palasyo del Gobernador. Naputol si Nestor. Babalik 'yun ano. Abangan natin, pabalikin na lang natin. Naputol siya. Itong mga COMELEC officials, gusto natin makausap. Nandun ngayon si Nestor Kagitla, sana kahit na sandali mabigyan tayo ng pagkakataong maitanong. Mga importante itatanong natin Hindi kamukha ng mga tanong-tanong lang. Ito mahalaga po itong eleksyon na ito. Kaya dapat po gusto nating official manggaling sa mga official ng COMELEC mismo. Nandiyan na nakabalik na si Nestor. Nestor. Okay, medyo naputol tayo, Percy. Yung tayo ay nandito mismo sa harap ng gate ng Palasyo del Gobernador at nag-aabang tayo ng official ng COMELEC para makunan mo siya ng mga detalyeng paliwanag. Kung pwede sana si Chairman Andy Bautista mismo o kaya yung James Jimenez na spokesman. Minsan kasi Percy kasi itong si Chairman minsan pag-halimbawa si Dante Jimenez lumalabas So, inaabang-abangan natin para makunan mo nga ng detalyadong paliwanag hinggil nga dito sa kanilang patakarang pinaiiral. Okay, thank you. Okay, muli, mamaya tayo magpapalik para makakuha pa tayo ng iba pang mga kaganapan na nangyayari dito sa Palasyo del Gobernador ng COMELEC. Mula pa rin sa COMELEC, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat para sa DZRJ. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, Ang importante po sa ating mga botante ngayon, hindi tayo magpapatangay sa mga may pangalan lamang, napanood lang natin, iboboto na natin sa pelikula. Unang-unang katotohanan ho niyan, ang unang-unang katotohanan sa pagtakbo ng mga nasa show business, entertainment industry, hindi naman ho makapagserbisyo Tatapatin ko na kayo. Kung may hangarin man sila, medyo questionable po yung hangarin nila. Kasi kung talagang public service ang hangarin yan, hindi sila naunang pumasok sa showbiz. Oo, tama. Bago sila pumasok sa politika. Ang katunayan kaya lang tumatakbo yung iba dyan, walang mga hanap buhay yan. Baka yung iba nga dyan, walang pamasahe. Kamukha ni Amay Bisaya Oo, si Amay. Diba? Wala naman pamasahe yan, tapos kumakandidato. Vice President yata. Ang tataas pa ng pwesto. Ang katwiran niya, akyat ka na rin lang sa building, di taasan mo na. Sabi niya. Hindi, sabi ko lang yun. Oo. Kung tatalong ka rin lang sa building, taas-taasan mo na. Sabi siguro niya. Para sigurado. Kung lulundag ka sa bangin, doon sa mataas. Huwag sa mababa. Di ba? Pareho lang yun Lulundag ka rin lang. Baka mamaya doon sa mababa, mabuhay ka pa nun. Lasog-lasog ka na. Di ba? Masakit yun. Ka pa sa pamilya mo. Masakit yun, di ba? Kung paglundag mo, dead ball kagad. Para si Isko lang yan Pag lulundag na ito sa senador. Ba? Ngayon, pag lumundag na si Isko Moreno sa pagkasenador, parang umakyat sa mataas na building tapos? At doon siya tatalon. Mga dive. Ultimo sa mayor, ganun din yun mas mababa nga lang. Ang tatalunan, di ba? Mas maganda na yung sabi ni Isko, mas maganda na yung sa mataas para pagbagsak ko, tapos kagad ang boxing. Di ba? Wala na. Bali ba mga kaibigan hindi siya makapagpasya, mayor, senador, mayor, senador, senador, mayor. Wala, naghahari mo ng congressman. Ano ba talaga tatakbuhin ko? Wala na Hindi na niya ma-desisyonan sa sarili niya Tama. Pag tumakbo ko mayor, paano ang kakampanya, minumura ako sa Tondo pa lang, mumurahin ako. Hindi nga ako pwedeng tumakbong congressman dyan
Oo. Babatuin ako ng itlog dyan eh. Ha? Sa lintik na perwisyong ginawa ko dyan eh. Oo. Sa Tondo, ako lang ang nakinabang dyan eh. Oo. Diba? Nangikil kami ng nangikil dito sa towing. Naku po. Hindi naman nagkaroon yung mga kababayan ko sa balot. Naku. Diba? Kaya ito ang pagtakbo ni Isko, ang katumbaso nito yung kay Jose Rizal. Jose Rizal? Yung huling paalam. Ha? Ultimo adios. Oh, kaya alam mo si Rizal, to tanong ko sa iyo kung matatandain ka. Kanino nagpaalam si Rizal bago namatay? Ayan, hindi ko na... Ikaw, Peter. Hindi ko nabasa yan. Kanino nagpaalam si Rizal? Kay Huling. Kay Ay, Aling Huling. Kanino? Mali. Saan? Kay Isko. Ha? Huling paalam na ni Isko ito. Last mo na yan eh. Last na ni Isko ito eh. Sigurado na eh. Kahit sino matanong ko, naku, wala ho. Minumura ho sa amin yan eh. Diyos Mario Joseph. Kung nakamamatay lang yung mura, di patay na si Isko. Di ba? Kaparosisig na yan. Tula ni Rizal. At saka sabay silang ibuburol na era kung nakamamatay yung mura. Ha? Oo. Sabi ni Rizal, paalam, hampas lupang hinirang. Ngayon ano ho, ha? Mapag-usapan natin yung mga botante. Huwag tayong palilibang. Kung hindi natatakbo si Duterte, kayong mga sumusuporta kay Duterte, yung iba, kinakantsawan sila eh. Ayaw na ni Duterte. Kayo, pilit kayo ng pilit. Ay, hindi nila naiintindihan eh. Doon dapat nilang makita na maraming taong bayan, sa taong bayan, ang naghahangad na maging matino ang gobyerno. Hindi nila kasalanan yun. Yun paghahangad nila, desperado na sila eh. Bigo sila sa mga pamahalaan na sa inaasahan nila na magagawa ng isang gobyerno. Tama. Kaya nagpupumilit sila. Kung nagpupumilit man sila, hindi natin sila masisisi. Tama. 'Di ba? Sapagkat doon nila nakikita kay Duterte yung isang leader na pwedeng manungkulan para ang bayan natin maging maayos, hindi ba? Mga kaibigan, kaya wag natin sisihin 'yun. Ngayon, kung di tumuloy si Duterte, wala tayong magagawa. Decision niya 'yan eh. Wala namang rito eh. Walang kasalanang nababiolate dito sa batas. Kung ayaw tumakbo ng isang tao kasi ang pagtakbo, ang manungkulang ka, siguro natatakot din si Duterte na baka hindi ko ma-deliver yung expectation ng mamamayan. Masisira lang ang aking malinis na pangalan, di ba? Malinis ang pangalan ng isang tao. Alay, kung yung pagkakataon na yan, yan nga mga ibang kandidato, wala namang humihiling sa kanila eh. Na magsitakbo kayo, takbo kayo ng takbo. Hindi mas kahanga-hanga si Duterte sa inyo. Alam niya yung limitasyon yan. Oo. Diba, hilaw na hilaw eh. Yung di ba, ang dami nga dyan, si Raulo. Alam mo kung ano masama? Ano? Hindi yung si Raulo nila eh. Ano? Ang masama, hindi nila alam na si Raulo nila. Di ba? Yun ang mas masama eh. Makakutya pa sa mga nuisance candidates daw, no? Mas matino pa yung mga yun eh. Kasi wala naman silang ginawang kasalanan sa lipunan. Walang kasong kriminal. Wala naman sila nilabag na karapatan ng ibang tao. Hindi naman sila nanlalamang sa kapwa. Masira ulo ng mga nangako sa inyong, ito gagawin ko. Sabi ni Erap, bibigyan ko kayo ng trabaho. Ayan. Ha? Pag ako, inihalal ninyo sa Maynila. Ayun, inihalal. Ano nangyari? Naleche. Siya pala nagkatrabaho, no? Nawala yung trabaho. May trabaho na, inalisan pa ng trabaho yung may trabaho. Diyos Mario Joseph. Isipin mo, pasara mo yung palengke. Nako. Ha? I-privatize mo yung palengke. Itulak mo sa pagiging illegal vendor yung mga tao, no? Mag-vendor na lang kayo para umunlad ang buhay namin. Tama. Para makikilan kayo. Kasi yung dilihensya dyan sa amin. Di ba? Ayan po mga kaibigan. Huwag kayong padadala doon. Ang titignan ninyo, paulit-ulit namin sinasabi, yung track record. Tama. Kung yan po, dati ng mga nanungkulan sa gobyerno,
mangangako na ito gagawin ko. Ba't di mo ginawa yan nung nakaupo ka? Oo. Para kasi Bagaching, Amado. Aba? Si Amado Bagaching pagkakuha niya, binoto nyo. Ayan. Libre na ospital. Ba, libre ha? Di manloloko. Oo. Bakit ka mo? Bakit? Gaano katagal naging congressman yan? Alam ba ninyo, pag kinuwenta ninyo kung yung haba ng panunungkulan ni Amado Bagaching bilang congressman, tapos yung katumbas na pork barrel. Tandaan ninyo ang pork barrel ng isang congressman, 70 milyon yan. Isang taon. Isang taon, di ba? Ilang taon siya nakaupo? Nung kwenta yun 630 million Ang laki. 7 na taon lang yun. Ha? Yung 630. Sa 7 na taon yun. 7 na taon. Hindi pa kasama 19 yung... years pala siya naging congressman. Hindi pa tapos yung mga nakaraan. Hindi pa kasali. So, ang yaman na nangangako ka ngayon ng libreng ospital pagpapagamot. Tapos saan yung pork barrel mo napunta? Meron ka bang naipatayo nung congressman ka na isang klinika man lang? Health center no? Health center? Wala Wala. Ituro mo nga sa amin. May pinatayo yung waiting shed. Waiting shade? Doon ka tataya sa waiting shed. Kasi laging kasama niyan, puro gambling lord ng waiting Araw-araw kasama niyan. Mga kaibigan. Tas ang lakas ng loob mo, ililibre mo. Sa mong ospital ililibre. Nako. Sa ospital na pinatayo ni Mayor Lim. Ha? Abay, nangaagaw ka, no? Oo. Hindi lang pala pork barrel ang inaagaw mo Pati hospital. Pati yung naipatayo ng ibang tao gusto mong agawin. Ito pinakamasamang ginawa ni Amado Bagaching. Alam mo kung ano? Yung tatay niyang patay na, di ba? Oo. Wala namang bumabatikos sa tatay niyang gaano. Wala nang umaalala dun sa tatay niya kung ano man ang nagawa nun. Ang masama, binababoy niya ang memorya ng kanyang tatay Hindi ba? Pinagmamalaki mo, anak ka ng mayor, dating mayor sa Maynila, ba't ganyan ang ginawa mo? Saan mo dinala yung pork barrel? Yun ang tanong namin, sino nakinabang sa pork barrel mo? Yan ba, tinulungan mo ba yung mga mahihirap sa Maynila? Tama. Nung ikaw nagtatamasa bilang congressman? Yung pork barrel na yun, binibigay yun para sa proyekto. Hindi para nakawin ninyo. Kaya ngayon, nakademanda ka Ay, di ba kasama yan? May demand yan. Sa scam na ika nga nagpalusot kay Napoles ng mga pork barrel. Sila ni Napoles ang naghati. Hindi nyo pinartihan yung mga taga Maynila. Tapos ngayon manloloko ka. Naku po. Ano sinasabi mo? Binangkarote. Tado. Etong anak naman ni Erap, isa pa ito, laki na yan ang masama. Oo. Anak pala ni Jinggoy, bali apo, no? Apo ni Erap. Apo ni Erap. Alam ba niyo itong apo ni Erap? Oo. Palibasa po, nakalakihan niya yung maling kultura. Nako. Sa lolo nila, tatay niya. Maling values, no? Mali ang pagkakakilala nila sa public service. Akala nila pag naupo, sila na may-ari. Private property na ang pwesto, mga kaibigan. Nasa linya natin si Nestor ulit. Pakinggan ho natin Nestor. Kamin. Nestor. Okay. Dito yung tinig ni Ray Langit. Yeah. Sabi ko si Aya. Sino yan, Nestor? Okay, nagpapaliwanag kasi itong si Senator Candidate Ray Langit ng DWIC. So ito at ating pakinggan yung kanyang nagiging pahayag. Tatakbo ba si Ray Langit? Matatapos lang niyang mag-file Percy ng certificate of candidacy dito sa tanggapan ng COMELEC. So, pakinggan natin Percy ang paliwanag niya.
naulitin ka pa yung tatanungin niyo kanina. Hindi naman kailangan sa ating mga mamamayan na yan ngayon 5 years na pumakinggan sa wala pa rin direksyon at sila wala pa rin aliwanag na tungkol higil po. Magulo yung linya ko na, Nestor Choppy Nestor. Yes. Hindi maintindihan yung sinasabi Kasi napakagulo lang nga rito sa gusali ng Palasyo del Gobernador. So kaya medyo magwat-manot dahil yung mga sinasabi naman ni Senator candidate Aray lang hindi natin masyado Hindi, saan siya tatakbong partido? Anong partido tatakbuhan niya? Walang mga partido siyang inaanipang partido. Hindi tulad ng mga nagpapayaga, puro mga independent. Pagkatapos, ito kaya siguro walang mailahad na kandidato yung ibang partido. Dito pa lang sila mamimili sa mga nag-file. Oo, parang gano'ng nagiging kalaran dito sa mga nag-file ng COC dito sa Comelec. Oo. Bueno, ang abangan natin, Nestor, yung mga Comelec official na pwede nating makuna ng paliwanag. Importante sana na para mapakinggan ng ating mga mamamayan kung ano mga pwedeng mangyari sa eleksyon na dapat nilang gawin o hindi nila dapat gawin. Tama. Yun ang importante. Nawala sa linya naputol? Wala, magulo na ron Magulo na ang kwan doon Ang linya ron mga kaibigan. Hindi ko maintindihan Nagpuputol-putulo si Ray Langit mga kaibigan Pakinggan natin muna. Ito, mahalaga ito. Mga balita sa Ibayong Dagat mula po sa British Broadcasting Corporation. Kayo'y nakikinig sa DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This newscast is brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute. It's the BBC Minute with Jamie and JR. European politicians have agreed a deal with Turkey to try and prevent migrants from flowing into EU countries. In return, they'll work on speeding up Turkey's integration with the EU. Also hearing reports that an Afghan migrant has been shot dead on the border between Turkey and Bulgaria. A TV News terrorism expert who claimed he was an ex-CIA agent has been arrested and charged with fraud. Prosecutors say the Fox News contributor lied about his background. He faces up to 20 years in prison if found guilty. I was astonished to see such spectacular surface colour and geological diversity. That's one of the scientists from the New Horizons team discussing the first results of data gathered from the spacecraft's Pluto flypast. A new colour image of Pluto has also been published in the journal Science. The story of the final 16 weeks of Michael Jackson's life are being made into a TV show. Warner Brothers have signed a deal to produce the series 0059G. BBC Minute. The BBC Minute. Your quick news fix on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. That newscast was brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan sa programang Lapid Fire. Ito yung apo ni Erap, anak ni Jinggoy ito. Binanatan yung nagyayabang Oo. Itong si Mga Kwan, ano Zamora. pangalan ito? Janela ba ito? Oo. Janela. Ano ba tatakbuhan ito? Congress? Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor ni Gia. Ng kanyang Ang tawag. Lolang Hilaw. Nako.
Ha? Lola sa Lola niyo ba labas? yun? Lola sa labas, Lola pwede. sa labas. Oh. Ang gulo, no? Siya nga ang Ito pamangkin sa sinasabi niya ano raw, marami raw projects, government projects na naipatayo yung kanyang mga ninuno, si Erap Di ba? Gaya ng San Juan Medical Center. Hindi niya sinabi may bayad yun. Oo. Napatayo nga, ba't may bayad? Yan. Ilang taon na sila dyan. Isa lang, no? Isa lang? Sa loob ng 40 plus. Kung ano-ano sinasabi, laban dun sa makakalaban nila. Ni Gia na mayor, yung mga Zamora daw. Yung pala, sabi nung si Zamora, mali-mali ang ano nito Hindi niya nalalaman kasi ano pa ito, may gatas pa ito sa labi Oo. Hindi sinabi yun, ako na lang nagsabi nun. Na may gatas pa yan. Gatas pa. Mga kaibigan, ho? Ngayon, ano ba sabi, may gatas pa sa dede? Jalabi. Hindi na. Yung gatas Sa nasa chupon. dede. Sa chupon. Hindi, ibig ko sabihin, ano ba pinagmamalaki nito na naipatayo ni Erap? Lahat doon ng government buildings sa San Juan, yun, angkan daw nila yung nagpatayo. Nako, ha? Angkan yun, nagpatayo. Hindi, tsaka umunlad daw yung naging highly urbanized city ang San Juan mula sa pagiging class, di ba? Na dating town. Municipality. Hindi ho Baka hindi alam ni Janela, hindi sila may-ari ng Green Hills. Doon lang kayo nakatira. Oo. Pero ang nagpagawa niyang mga yan, puro private yan Katulad yung mall dyan. Ano ba yung mall dyan? Green Hills. Green Hills Shopping Center. Yan. Hindi naman tatay mo nagpatayo niyan Tama. Lolo mo. Oo. Yan negosyo ng mga Ortigas. Ng mga konyo-konyo. Mga Kasti-Kastila, mga kaibigan. Para ba sa Makati, ano i-claim ni Binay dyan Kaya merong mga building sa sa Makati, may mga shopping mall, naging business district, di ba? Dahil sa mga negosyante. At saka dati ng business district yun bago pa siya napadpad. Tama. Kung ano yung dinatnan niya ron, yun din yun Meron lang siyang na-improve na konti. Pero hindi naman proportionate doon sa nakamal nila. Tama. Hindi tugma. 'Di ba? Mas malaki yung nakamal kaysa sa nagawa. 'Di ba? Ayun po ang dapat malaman ni Janela. Na anak ni Jinggoy. Ngayon, anak ng bilanggo, no? Oo. Yung tatay niya sa loob. Tatay niya sa loob, yung lola niya sa labas ang suportada niya. Sa labas. Ang sabi natin kanina, itong si Isko Moreno wala nang mapuntahan. Oo. Hindi pa hanggang ngayong araw na ito. Hindi pa nakapag-iisip. Hindi niya pa yata mapasyahan kung siya'y tatakbo bilang senador. O hihiga na lang. Kung nabigyan na siya ng pera ni Erap, tatakbong senador. Oo. Kung hindi pa na siya natapalan, tatakbong mayor. Di ba? Sa kanya. Pero siya mismo nagtatanong sa sarili niya, saan ba ako? Anyari. Anyari sa akin. Anyari. Hindi ba dapat mayor na ako ngayon? Oo. Kung hindi ko winalanghiya si Mayor Alfredo Lim. Kung hindi ako nag-tridor para makapagnakaw kami ng mga alaga kong konsuhol. Ito panawagan namin sa inyo. Lahat ng isasama ni Erap sa ticket niya, magmula dyan sa Vice Mayor hanggang sa mga konsihal, mag-isip na kayo kung muli nyo pang iboboto yung mga hangal na yan. Kasi yan, katulong nilang, yan ang ginamit ng tandem ni Isko at saka ni Erap para walang hiyain ang mga Manileño. Kaya napakalaking pagkakamali kung ang palalayasin nyo lang sa Maynila, si Erap at saka si Isko. Isama ninyo lahat ng mga may kaugnayan
sa katarantaduhang ginawa niyan dalawang mag-amo na yan. Tama. Sa Maynila, di ba? Tama. Oh, mga pangunahing pangalan diyan si Masiba, Maseda. Edward. Oh, si Jong Casino Isip. Casino. Ha? Utang mo. May utang. Nahanap ka ni Mami Kwan. Utang mo, bayaran mo. Si Bayaran Mami mo. Glo. Tsaka si Hanggang ngayon ay nagtatanong kung saan maipapadala demand letter. Oo. Para masingil niya si Jong Isip. Oo. Ha? Batibot. Sa utang nito na 250,000 na ipinansugal niya sa kasino. Nako po. Hanggang ngayon hindi ka pa bayad. Ha? Hindi ka pa nagbabayad. Kung saan lamesa ka nagtatago dyan, ha? Oo. Sa kasino ng Soler. Ha? Yan ang napapala nyo. Diyan ka kasi nagsesesyon eh. Oo. Si Isko Moreno, ganun din. Oo. Ang sabi ni Erap, bago sila tumakbo noong 2013, isang term lang ako. Oo. Nagkatotoo eh. Oo. Kasi ito na ang nangyari kay Erap, first and last term niya yan. Yari na siya. Ang pangako niya kasi noon, isang term lang ako, ipapasa ko na kay Isko. Oo. Ha? Sabi ko. Una, hindi niya tinupad yun. Mm. Pero marunong ang tadhana eh. Oo. Akalain mo, ang balak nila magtarantaduhan sila eh. Oo. Di ba? Oh. Magtraiduran sila mag-amo. Oo. Ang tadhana naman, ganun ba? Oo. O sige, first and last mo yan. Last term na to ni Erap eh. Yan first term niya sa Maynila. Sigurado yan eh. Lahat ng makausap ko. Ha? Alam nyo, may epidemic ngayon sa Maynila. Ano? Na sakit. Ano? Nagkasakit sila ng iling. Ha? May iling na Pagka tinanong mo, malakas pa ba iboboto nyo pa ba si Erap at saka si Isko? Oo. Umiiling lahat eh. Ayaw na. Lahat na makausap ko pailing eh. Hindi pa yun na. Ha? Walang patango eh. Wala. Puro pailing eh. Gilid lagi. Parang para- nag-exercise ha. Oh, para may epidemic eh. Mga kaibigan eh. Kaya yung si Rizal nung magpaalam yan kay Isko eh. Oh? Oo. Paalam Isko Moreno. Kasi ito yung huling paalam ni Isko. Nagpapaalam na si Isko, kami na nagpaparating sa inyo. Oo. Na siya huy nagpapaalam na sa mga taga Maynila. At saka sa politika. Oo. Kasi po, wala na eh. Suicide na po ang takbo ni Isko ngayon. Suicide. At pinagpapauna na ho naming iparating sa inyo sa mga taga-balot, lalo na, na pagkatapos po ng eleksyon na ito, hindi na ho nyo makikita si Isko dyan sa bahay nila dyan. Oo. Doon na ho nyo siya hanapin sa Alabang. Hindi na ho siya pupunta dyan eh, pagkatapos ng eleksyon. Kasi wala na siyang babalikan. Ha? Ba't ka pa pupunta dyan? Wala ka ng pwesto. Kaya ka lang naman nagpupunta dyan, nakapwesto ka. Oo. Wala na po, mga kaibigan. Kaya ito'y huling paalam. Paalam na. Sa Maynila. Kaya mag-despedida siya, no? Oo, kaya kung ako si Ligaya, si Ligayang Bruha, magpaalam ka na rin. Ligayang Bruha. Bay, magpaalam na kayo. Oo. Di ba kayo nakakahalata? Oo. Wala ba kayong pakiramdam? Ha? Alam na rin. Magpapaalam na kayo sa ayaw nyo at sa gusto. Oo. Di ba? Tama. Ngayon, kung gusto mo yung isa publiko yung paalam, bay tawagan mo kami. Tutulungan ka namin. Maipagbigay alam yan. Ha? Sa publiko na nagpapaalam ka na sa illegal terminal. Ngayon si Erap may pahamon-hamon pa ng boxing eh. Paano? Inililihis niya yun eh. Sa mga issue laban sa kanya eh, di ba? Yung boxing. Naghahamon ka ng boxing eh. Bago ka maghamon ng boxing, boxingin mo muna yung illegal terminal. Ha? Illegal terminal.
Ang boxingin mo muna, yung kolektor mo dyan sa Divisoria. Oo, tama. Sana binoxing mo rin yung illegal towing ni Isko, ninyo, ni Isko, at ni Felix Espiritu. Oo. Di ba? Oo, tama. Ba't si Felix Espiritu hindi mo binoxing? Di ba? Yung wetting. Lahat ng sugalan dyan, boxingin mo. Yung mga Ang dami mong boboxingin eh. Nilagay mo dyan. Ayaw mo naman boxing. Manduduro ito eh. Di ba? Ang katunayan, nung palayasi sa San Juan yan eh, sabi niyan eh. Nung tinanggal siya, di ba? Kasi iba na administrasyon, revolutionary government, so magtatalaga ng mga OIC. Lahat tinanggal, siya lang ang naglambitin eh. Ayaw umalis eh. Umupa pa ng mga tao na magbibigil doon. Ang sabi, alam mo kung ano? Ano? Hindi ako alis dito. Nako. Dito na niya ako mamamatay. Bo, talagang kwan ha? Ay, tumawag si Joker Arroyo. Kay General Alfredo Lim. Ang hepe ng Northern Police District. General Lim. Opo. Ito si Joker Arroyo ito. No? Executive Secretary. Ay, opo. Ano po maipaglilingkod? Pinatawag ako sa iyo ni Presidente para paalisin mo doon si Erap. Dahil ayaw umalis. At mailagay yung OIC. Tama. Ang sabi kasi ni Erap, dyan na raw siya mamamatay. So, nagpunta si Mayor Lim. Pagdating nila, wala si Erap sa loob. Ang nandun yung mabantot na iniwan ni Erap na dumi ng tao. Pasensya na po, pasintabi na sa mga kumakain. Sa madalit sabi, hindi totoo. Ngayon, boxing naman. Nung maghamo ng boxing, nakaupo. Nakaupo ha? Halata mong hindi totoo eh. Hindi makakatayo. Di ba pagka nag-shadow boxing, nakaupo? Oo, shadow boxing pa eh. Hindi ba ang shadow boxing para imuestra mo yung boxing? Dapat yun nakatayo. Kasi wala pa akong nalaman na boxing na nakaupo. Oo, tama. Di ba? Hindi siya makatayo. Paano mahalata? Hindi totoo yun. Ngayon, ako maghahamon kay Erap. Kahapon, hinamon na natin to. Ulitin ko lang yung hamon. Huwag ka na maghamon ng boxing kung hindi mo kayang boxingin yung illegal terminal. Giligaya. Ang ihamon mo na lang, kami na maghahamon sa'yo, maghubad ka ng jacket at magsuot ka ng short sleeves na pang-itaas. Tigilan mo na yung kasusuot ng long sleeve muna. Jacket. Oo, tsaka jacket. Yung mahaba manggas. Mainit eh. Yung maigsing manggas muna isuot mo. Yung parang polo shirt. O kaya barong na maigsi. Bakit to? Kasi masama ang balita. Ano? Na ito raw si Erap, kaya laging naka-long sleeve ngayon. May itinatagong malansa sa katawan niya. Nako. Na umaalingasaw. Delikado na siguro. Hindi, baka mamaya usap-usapan lang yan. Kwento lang. Ba't hindi patunayan ni Erap na wala siyang itinatagong anuman, kaya siya naglolong sleeve? Hindi bali na yung komang mo, wala na tayo Buto yun eh. Hindi na kayang unatin ng orthopedic yan eh. Hindi lalo yung ulo niyan, hindi mo kayang unatin. Ganon? Hindi na kayang ituwid yung baluktot na utak niya. Ultimong Supreme Court, nasira dyan. Di ba? Mga kaibigan. Kaya yun, mag-short sleeves ka na lang. Kasi bali-balita, nangingitim daw eh. Ay? Yung mga balat ni Erap. Parang nagmamapamapa, ganon. Hindi ko malaman kung ano yun. Parang Pati sinusunog. hanggang batok daw eh. Makasakit yan. Di ba nagpapa-stem cell pa yan? Yun nga masama eh. Baka yun. Baka yun ang dahilan. Ang problema, kasi sa stem cell, kung saan kinukuha yan eh. Kinuha kay Lucifer yan. Yun na nga, sa hayop daw kinukuha. Paano siyang kukuha ron eh? Siya mismo yung hayop. Pwede ba siyang kumuha sa kapwa?
Mga kaibigan, nananakot pa ito si Ligaya. Oo, Hoy, nananakot. Ligaya, Oo. bruha. Oo. Magbalot-balot ka na. Mag-ala Jose Rizal ka na at Maghuling. Mabaril. maghuling paalam ka na. Maghuling paalam. Di ka pa ba nakakahalata? Napadaan nga kami dyan sa barangay. Oo. Yung barangay niya ron. Kasi malapit dun yung Comelec eh. Oo. Mga kaibigan, ang laki ng litrato ni Isko eh. Sinasamba si Isko eh. Patron na. Kulang na lang alaya ng mga bulaklak eh. Kandila. At magsindi ka ng kandila ron. Total, Todos Los Santos Malapit na. Di ba? Mga kaibigan, kaya niya sinasamba yun. Dahil sa nakukolekta niya. Sa ang hindi alam ni Isko, nakalimutan niya magsuot ng helmet. Diyos Mario. At saka ni Erap. Oo. Dahil binabambu sila ni Ligaya sa ulo. Bukol-bukol ang ulo ninyo. Iligayang bruha. Mga kaibigan, Beno, huwag na tayo maingay. Kasi baka marinig pa tayo. Nino. Ito'y atin-atin na lang. Atin-atin na lang ho ito. Ito yung sinasabi namin. Na ang kinikita talaga dyan sa koleksyon ng illegal terminal. Huwag niya lang ho ninyo mapagsabi, sa illegal terminal ng Loton. Ang balita ko ang niririmit lang niya 100,000. Oh? Sa tanggapan ni Isko Moreno. Diyos Mario Joseph. Kaya nga nakalagay doon, tanggapan ni Isko Moreno. Doon niya tinatanggap yung bigay ni Ligaya. Pagkatapos, ang talaga palang nakukolekta ay 300,000. Laki, no? Laki pala, no? Paano ngayon yan? Sabi naman nito, Roy Balbuena, ng Tondo, ng Antipolo pala, tatakbo mayor si Representative Kabibi Binay. Si Abi. Kabibi raw eh. Para makasiguro, baka daw madisqualify lang si Kuhol. Ayaw talagang bitawan ng Makati. 29 years nilang hawak. Inaari na nila. Kasi kapag may naupo na iba, tiyak booking lahat ng ginagawa nilang pandarambong. Sabi naman ni Bunso ng Bulacan, Sir Percy, pagkakaiba nung panahon ni Mayor Yabut sa panahon ni Boy Negro? BP Binay pala, salamat po. Wala, ang inabot kong Makati kasi panahon ni Yabut, dyan na itayo yung mga ospital. Oo. Di ba? Oo, tama. At may libreng college na nung panahon ni Yabut. Yabut, lahat doon, libre na yun eh. Center, lahat libre na. Pero wala akong kickback na malaki. Katulad ng nabulgar kay Binay. Yun at saka, ang mga anak ni Yabut, walang kandidato. Walang nasa pwesto. Walang nasa pwesto. Nagsipagtakbuhan na lang yan, wala na tatay nila eh. Patay na. Pero nung panahon ni Yabut, wala pong ganun. Sabi naman ni Katropan Donald ng Tondo, tunay na masaklap ang mga kabiguan. Ito'y parang trahedya na sumusugat ng mahabang pagdurusa at nagiging sanhi din sa mga maling paniniwala at katwiran. Kaya pagkagising ng isipan at pagyakap sa tama ang dapat na pakahangarin ng taong bayan. Kung gusto nating mabago at makaranas ng tagumpay itong sawi nating bayan. Sabi ni Balbuena. Katropang Donald ng Tondo. Ngayon, para sa mga may birthday, kami babati lang sa mga may birthday. Binabati po natin si Irene Nicole Paulate. Happy birthday, ng Parolan, Plaridel, Bulacan. Kahapon ito belated happy birthday na po. Ang pagbati mula po kay Oscar De Jesus ng Los Angeles, California.
Happy birthday. At sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, narito po ang aming pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Mga kaibigan, binabati po natin ang buong 22nd Troops ng Philippine Navy NCR. Ayan pagbati po sa mga taga-Philippine Navy na nakikinig sa atin na National Capital Region. At saka si Darwin Dalisay, yung kanyang pamilya, binabati natin, lalo-lalo na yung kanyang biyena na magaling na singer. Tom Jones yata yun galing Sabi sa kwento sa akin Ito po naman meron tayong traffic update mula po kay Lucio Casil. Ito kaibigan natin taxi driver Regalado Commonwealth to North Fairview, mabilis ang daloy ng traffic. Subalit pagsapit ng Fairview Mall, Camaro Street, Don Jose, may pagbagal. Sa Litex Street, Peter Suswarigi, Tandansora Light, traffic sa kabilang direksyon, pabalik ng Commonwealth to Eco Park. Maganda ang daloy ng traffic. Ayan, sabi po ni Mang Lucio. Hindi ba ako naguluhan sa report ko? Hindi, galing itong text, binabasa ko lang Siguro galing siya dun sa Fairview side, no? Oo, alam mo taxi driver yan Siyempre siya ang bumabagtas dyan. Pakibati ang lahat ng taxi squad at sila Roberto Ranque, Rodolfo Abangan, at Peter Soriano. Advance happy birthday kay Rodolfo Abangan. Ayun, pagbati mula po kay Mang Lucio Casil na magiting na taxi driver po nating kaibigan, Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Ito po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Calastro. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Mama. Buhay po kayong lahat. Ito po naman si Percy Lapid. Kami po ay magbabalik sa Lunes na po. Antabayanan ninyo, susunod na po ang programang Katapat at Karancho. Kasama po si Manila Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Mamaya po naman 4:30 ng hapon hanggang 6 po yan. Makakasama nyo pansamantala muna si Ka Joey Falcon sa programang 8 Derecho. Yan po ang programa namin, kasama po si Ka Jerry Joey Falcon at ang inyong lingkod. Maraming salamat po at
Magandang yumaga! Rapid Fire! Hani! Pangan! Pangit! Lakuna! Percy! Ito ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 8 Trimedia